Sa loob ng isang malamig at tahimik na opisina, nagtagisan ng tingin ang magamang Silas at Ezekiel. Ipapasa ko sa iyong kumpanya pero kailangan mong pakasalan si Chloe. Diretso at walang pag-aalinlang ang wika ng ama kay Silas. For what? So you can get even closer to your darn first love? Dagdag niya. Baka sa tono ang matagal nang nakubling puot at disgusto. Si Chloe na pinipilit ito sa kanya ay anak ng dating kasintahan at first love ng kanyang ama na si Vivian. Bago po natin simulan ang ating istorya ngayong araw na ito, atin muna pong batiin ang ating mga masusugid na taga-suporta at tagapakinig dito sa Jam Tales. Binabati ko po sina Crescenta de la Cruz of Mexico, Pampanga, Fatima Lances of Qatar, Maribel Tipones of Saudi, Jennifer Princesa of Singapore, at Ruby Bascogin of Saudi. Sa mga gusto rin pong ma-shoutout sa ating susunod na kwento, comment lang po kayo sa ating comment section at syempre, huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating channel. Maraming salamat po! Ngayon, tara na't simulan na natin ang ating kwentuhan. Bata pa lamang si Silas, alam niyang napilitan lang ang kanyang mga magulang na pakasalan ng isa't isa upang palaguin ang koneksyon ng dalawang makapangyarihang angkan, ang Alcaraz at Alvarez. I won't marry her. Mariin at walang kaunting pag-aalinlangan na pahayag ni Silas sa ama. I know, that's why I have a second option for you. Tugon ni Ezekiel. Nanatiling tahimik si Silas, ngunit taga-alab pa rin ang galit sa mga mata. I'll give you a week, Silas. Bring me a woman you will marry. I don't care kung saan mo siya pupulutin. If within that week you can't introduce anyone to me, the marriage between you and Chloe will proceed, and you'll have no choice but to obey me or else I will burn your club. Marasyang tumayo at hinablot ang kuwelyo ng ama nang gagalaitin niya itong minura. Ngunit hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Ezekiel. Nanatili itong malamig at kalmado, bagay na mas lalo nagpainit sa ulo ni Silas. Kalmado nitong tinanggal ang kamay niya at inayos ang nagusot na kuwelyo. If I were you, son, I'd start looking for the woman I plan to marry. Because your time is already running out. Ngumiti ito na mapang-uuyam. Tik-tok. Bastard! Mura ng binata at nagbaritsya paalis sa opisina at bulok nitong kumpanya. Wala naman siyang pakialam sa kumpanya ng ama. Pero ang sabi nito, kapag hindi niya tinanggap, ibebenta nitong kumpanya sa murang halaga sa pamilya ni Vivian. Mabilis na tinawagan ni Silas ang kaibigan na si Lucas upang humingi ng tulong. Can you set me a date? Kahit kanino, I'm willing to pay them. Desperado niyan saad. What? Why? Akala ko ba ayaw mong mag-asawa at balak mong maging single forever? May halong biro ang tono nito. Just do it, okay? Wala akong oras na makipagbiroan sa iyo ngayon, Lucas. Seryoso niyan tugon. Nakakunot ang noo at nakatutok ang mga mata sa daan habang nagmamaneho pa uwi ng penthouse. Mukhang natunugan naman ni Lucas ang bigat ng sitwasyon dahil napatikim ito at sumeryoso. What's the problem? Nag-aalala nitong tanong. Huminga siya ng malalim at pinaliwanag dito ang lahat mula sa kondisyon ng ama. Damn bro, I'm sorry to see this. But your father is a piece of... Don't be sorry, he deserve it. Don't worry bro, I'll help you find a woman to date with. Huminga siya ng malalim. Thanks bud. Anytime. Sakto naman natapos ang tawag at nakarating siya sa penthouse. Lumipat siya pagkatapos niyang gumraduate ng college at magtayo ng negosyo. Club do Desert ay high-end club built for elite. He's already 25 but not yet successful. Kilala siya ng mga tao bilang anak at tagapagmana ni Ezekiel Alcaraz, hindi bilang siya. Though sometimes, nakikilala siya bilang owner ng Club de Desert pero nakakabit pa rin ang pangalan ng kanyang ama. At gusto niyang matapatan o lampasan ng ama. Nais niyang patunayan sa lahat na kaya niyang tumayo sa sarili niyang pangalan. Sa panig naman ni Celeste, halos malula siya habang nakatitig sa hospital bill. 87,000 pesos, hindi pa iyon final.
Ganito kalaki. Partial bill pa lang. Mahina niyang bulong sa sarili. Hindi niya alam kung paano niya nagawang makabalik sa ward ng ina ng ligtas dahil sa kalutangan. Paulit-ulit siya nag-iisip ng paraan kung saan siya kukuha ng ganong kalaking halaga. Halos mahilo siya sa kakaisip. Hindi sapat ang sahod niya bilang sales lady. Puro absent pa siya dahil sa pag-aalaga sa ina. Anak, magkano ang bill natin? Nanghihinang salubong na tanong sa kanya ng ina pagpasok niya sa ward. Kakatapos lang ng operasyon nito kahapon sa sakit na tumor. Pinanatili niyang pilit ang ngiti sa labi. Hindi naman ganun kalaki, ma. Pagsisinungaling niya. Kaya ba nating bayaran, anak? Nag-aalala nitong tanong. Mabilis siyang tumango kahit hindi niya alam kung saan siya hahanap ng pera. Oo naman, ma. At huwag mo na pong alalahanin ang pambayad natin. Ako na pong bahala sa lahat. Ang mahalaga po ngayon, maayos ka na at wala ka ng sakit. Mahinahon niyang sagot at marahang pinisilang kamay ng ina. Malungkot siya nitong tinignan. May mga luha na muo sa gilid ng mga mata. Pasensya ka na, anak, ha? Masyado nang pabigat si Mama. Parang may bukol na nakaharang sa lalamunan ni Celeste dahil nahirapan siya lumunok. Huminga siya ng malalim at kunwaring sumimangot. Huwag mo nga sabihin yan, ma. Hindi ka pabigat. Basta, magpagaling lang po kayo. Ayaan mo. Babawi ako sa'yo kapag gumaling na ako. Pangako nito. Dating labandera ang kanyang ina, ngunit nung magkasakit, pinahinto niya. Hindi niya kayang isaalang-alang ang kalusugan ng ina. Hindi ka na pwedeng magtrabaho, ma. Mariin yan, tutol. Simula ngayon, ako nang bahala sa lahat ng gastusin natin. Sa bahay ka na lang magpapahinga. Ako na po, ako nang bahala sa lahat. Ang swerte ko na naging anak kita. Ngayon, alam ko sa sarili ko na palaki kita ng maayos. Ngumiti siya kahit nangingilid na ang luha. Ako ang maswerte sa iyo, ma. Madamdamin niyang sabi. Pilit na pinapatatag ang boses. Pinili mo kong buhayin kahit alam mo nga, mag-isa ka lang. Lahat ng meron ako ngayon, kung sino man ako, dahil yun sa'yo. Nasa edad 46 na ang kanyang ina at siya naman ay nasa edad 23. Wala siyang ama dahil bunga lamang siya ng isang gabing pagkakamali. Ngunit kailanman hindi iyon pinagsisiyan ng ina. Sa pagsapit ng bukas, nagpaalam siya sa kanyang ina. Ma, aalis lang po ako saglit. Babalik din po ako agad. May asikasuhin lang po. Ang totoo niyan, maghahanap siya ng trabaho na pwedeng applyan. Hindi naman kasi sapat ang pagiging sales lady niya. Kailangan niya makaipon ng malaking halaga dahil magtatagal pa sila sa hospital at mas lalaki pa ang kanilang bill. Kaya habang maaga pa, kailangan niya sumideline. Binili niya munang ina sa nurse bago umalis ng ospital at naghanap ng trabaho. Ma'am, kahit tagahugas lang po ako, kailangan ko po talaga ng pera ngayon. Pagmamakaawa niya sa isang manager sa restaurant, kulang na lamang ay lumuhod siya para kaawaan ito. Malungkot siyang tinignan na manager ng restaurant at tumiling. Miss, pasensya na pero hindi kami hiring ngayon. Mag-apply ka na lang siguro sa iba. Napayuko siya at mahinang tumango. Sige po, salamat. Mahina niyang sagot bago bagsak ang balikat na lumabas ng establishmento, dalang bigat sa dibdib at pagkadismaya. Ilang beses siya nag-apply sa iba. Fast food, karinderya, laundry shop, kahit janitress. Kaso ganun pa rin. Pare-pareho lang ang sagot. Sorry, wala kaming bakante. Mabigat ang loob na napaupo siya sa gilid ng daan. Ramdam niyang init ang semento pero parang namanhid na yata siya dahil hindi na niya naramdaman ang init. Malakas siya napabuntong hininga. Napatungo habang paulit-ulit na nag-iisip ng paraan kung saan siya pwedeng humingi ng tulong. Anong gagawin ko ngayon? Saan ako hahanap ng pera? Tulalang bulong niya sa hangin. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang may mga paang huminto sa kanyang harapan. Kunot noo siya nagangat ang tingin. Sumalubong sa kanya ang mukha ng isang lalaki. Halatang mayaman dahil sa suot na suit, tapos mukhang may lahi ring banyaga. Matangkad at may itsura. Yun nga lang, malamig ang ekspresyon sa mukha.
You have a complete hands and feet but you can find some work. Aasa ka lang ba sa tulong ng ibang tao? Nangunot noon ni Celeste sa narinig. Ha? Anong pinagsasasabi mo dyan? Maangas niyang tanong. No, you're acting deaf. Tugon na lalaki sabay iling. Pinapakita ang pagkadismaya. Nalukot ang kanyang mukha. Gago ka ba? Umalis ka nga sa harap ko. Pero imbes na makinig, umayos lamang ito ng tayot ng bulsa. You need money, right? I have an offer. Anong offer? Marry me. Babayaran kita. Kahit magkano ibibigay ko. Halos malaglag ang kanyang panga sa sinabi ng lalaki. Hindi makapaniwala. Kalaunan ay napabuntong hininga siya at umiling. Tumayo siya at pinagpagan ng puwet. Hindi ako interesado sa joke mo. I'm not joking. Seryoso nitong sagot. Hindi ako naniniwala. Tanga lang ang magpo-propose sa tao ngayon lang nakilala, no? Sobrang atat ka na bang mag-asawa at kung sino-sino na lang ang inaalok mo? Guguho na ba ang mundo? Pinasadahan niya ng tingin ng lalaki. May itsura ka naman. Mukha ka ring mayaman. Bakit hindi ka manligaw? Wala bang may gusto sa'yo? Sunod-sunod niyang tanong. Huminga ng malalim ang lalaki at namungay ang mata siyang tinignan. Mukhang pagod. Please. Seryoso siyang umiling. Hindi ako interesado. Walang buhay niyang sagot at tumalikod para umalis. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng lalaki sa pulsungan. Here's my calling card. Call me kapag nagbago ng isip mo. Sabi nito at nilagay sa kamay niya ang kulay itim na calling card. Hindi siya nakaimik hanggang sa iwan siya nito. Saglit siya napatitig sa calling card bago niya nilagay sa shoulder bag na dala. Bumalik sa Celeste sa ospital dahil ang disappointment sa sarili. Wala siya na pala sa maghapong paghahanap pero hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Bukas, susubok ulit siya. Nasa biyahe na pauwi sa penthouse si Silas nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita ang pangalan ng kaibigan, agad niya itong sinagot. Any good news? Malalim na bumuntong hininga si Lucas. I'm sorry bro, pero wala akong mahanap na babaeng willing makipag-date sa'yo. At first, they seemed interested. Pero kapag binanggit kong pangalan mo, nagbabakaw agad. His jaw clenched. Ilang araw na nakalipas simula nung binigyan siya ng ama ng ultimatum. 2 days na. At patuloy pa rin ang pressure ng 1-week deadline. Inis niyang ginulo ang buhok habang tahimik na nakikinig sa sinasabi ng kaibigan. And the odd thing here, patuloy ni Lucas. Halos lahat sila, ganun ang reaksyon. Bumuntong hininga siya at mariing napapikit. Alam mo bro, duda ko. Gagagawan yun ni Tito. Hinala nito. Yun din ang hinala niya. Kasi simula nung maganap sila ng maidedate niya, inayawan agad siya ng mga babae. Sino bang hindi magtataka kung biglang ayawan ng mga babae? Kahit yung mga babaeng dati nagkandara pa sa kanya, umaayaw na sa inalok niyang date. I think so too. Napakarumi talaga maglaro ni Tito. Gusto niya kasi na sa huli wala kang ibang choice kundi pakasalan si Chloe. Disgusting. That gonna happen. Humalakhak si Lucas. Right. Lumipas sa mga araw, mas lalong lumaki ang babayarang bill nila Celeste. Ang dating 87,000, naging 100,000. Diyos ko, saan ba ko kukuha ng 100,000? Problemado niyang tanong sa sarili. Nasa labas siya ng ward ng kanyang ina, nakaupo sa monoblock chair. Napatulala siya saglit, hanggang bigla niya naisip ang lalaki nag-alok sa kanya ng kasal. Dali-dali niyang kinuha ang calling card at pinakatitigan yon. Tatawagan ko ba? Nagdadalawang isip niyang tanong sa sarili. Pero wala naman sigurong masama kung susubukan niya, hindi ba? At sa huli, tinawagan ni Celeste ang numero sa calling card. Who's this? Tanong ng pamilyar na boses mula sa kabilang linya. Malamig at wala man lang bahid ng kagalak sa pagsagot. Sunod-sunod siya napalunok at pinagpawisan sa kaba. I said, who is this? Madiin at matigas itong pag-uulit halatang pagtitimpi sa boses. Tumikim siya at humugot ng lakas ng loob. Payag na ako sa kasal. Derechahan niyang sagot. Kilala pa rin naman siguro siya nito, hindi ba? Maliban na lang kung marami itong inalok ng kasal. Natahimik ang kabilang linya. Akala niya'y namatay ang tawag, kaya napatingin siya sa screen ng cellphone.
pero nakalagay pa rin doon on call. Hello? Kunot noon yan tanong. Good. Maikli ngunit seryoso ang sagot. Let's meet today at Rice Cafe. Be early. I don't like late persons. Bago pa siya makasagot, binabaan na siya nito ng tawag. Bastos, kung hindi ko lang kailangan ng pera, nun kikitain kita. Himutok niya, masama ang loob. Agad siyang umalis sa ospital at nagtungo sa sinasabing Rice Cafe. Pagdating ni Celeste, nandoon na si Silas. Akala pa naman niya mauunahan niya ito sa pagdating. Hindi ako late ah. Mabilis niyang turan at naupo sa tapat nito. I didn't say anything. Ngumuso siya. Inunahan lang kita. Yeah, whatever. Agad siya napairap. Kaya naman pala walang gustong magpakasal sa'yo kasi ang sama ng ugali mo. Order whatever you want. I'll pay. Tumango siya at nag-order ng cappuccino at cake. We haven't properly introduced ourselves yet. I'm Silas Alcaraz. Pakilala nito, ngunit hindi naglahad ng kamay. Celeste Cañete. Walang gana yan sagot habang humigop ng kape. Do you have any questions before we start discussing the contract? Tumango siya at marahan nilapag ang tasa. Itatanong ko lang kung bakit atat na atat ka mag-asawa. That's the deal my father made with me. He wants me to marry the daughter of his first love, but I refused. So he gave me a second option. Hindi niya ako ipapakasal kay Chloe as long as may papakilala ko sa kanya na pakakasalan ko. Silas paused for a second bago nagpatuloy. I grew up in a family where marriage is capital, not love. And now, that shitty arranged marriage is being forced back upon me by my father. Grabe naman yung problema niyong mayayaman. Tangi na isagot niya. Anyway, bakit gusto ng papa mong pakasalan mong anak ng first love niya? Hindi pa ba nakamove on yung papa mo? Unfortunately, no. He did that to get closer to Vivian. He wants to take the woman away from her husband. It's just unlucky because Vivian has long moved on and truly loves her husband. It's only Dad who keeps insisting. He acts like he moved on a long time ago, but the truth, he really hasn't. Mahina siya napasinghap at napatakip ng bibig. Paano mama mo? Tanong niya, nalulungkot para sa ina ni Silas. Nagtagis ang panga ni Silas at mahigpit na kumuyom ang kamay. Mom just accepted that she would never be loved by Dad, no matter what. Nanikip ang dibdib niya sa narinig. Ang sama naman pala ng ama ni Silas. Natatakot tuloy siyang makilala ito. Let's not talk about that. Let's start discussing the contract. Anito at nilahad ang kontrata. Kinuha niya yon at maingat ang binasa ang mga nakasulat. Puno iyon ng mga rules kung paano sila aakto in public, especially sa ina nito na walang alam sa kasunduan ni Silas at ng ama. At ang huli, bawal ma-fall. If nahulog siya, magbabayad siya ng doble. Nakampante siya doon dahil alam niya sa sarili niyang hindi siya mahuhulog. Nakasad din sa kontrata ang kabayarang matatanggap niya. 5 milyon pagkatapos ng 3 buwan nilang pagpapanggap, plus bonus kung maayos ang performance niya. We're getting an annulment after 3 months. Sigurado kan 3 buwan lang talaga? Yes. Tumango siya, napalunok sa kaba. Pero wala na siyang magagawa. Kailangan niyang bayaran ang hospital bill nila. Kinuha niyang ballpen at pinirmahan ang kontrata. Now, we're settled. Nakangiting sabi ni Silas pagkatapos niyang pumirma. Pinagsiklop ni Silas sa mga kamay at mariin siyang tinignan. Tila tinitimbang ang magiging reaksyon niya. Mamayang 6 p.m. Susunduin kita sa inyo. Give me your address. Ha? Bakit? Dad wants to meet you tonight. Namilog ang kanyang mga mata. Agad-agad? Yeah, so be ready. Paano kung magtanong siya ng kung ano-ano? Anong isasagot ko? Kinakabahan niyang tanong. Leave that to me. Ako nang bahala. All you need to do is be with me. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, sinundo ni sila si Celeste sa bahay. Ayos lang ba ang suot ko? Hindi ba ako mukhang manang tignan? Kabadong tanong ni Celeste. Suot niya ang sleeveless midi dress na kulay rose pink hanggang binti ang haba at pinaresa ng pink flat shoes. Nagsuot din siya ng hikaw na tig 30, nabili lang sa mall kaya mura.
Pinasadahan sandali na sila sa tingin ng kabuuan niya bago seryosong tumango. Your outfit is fine. Let's go. Anito at tumalikod, saka pumasok sa driver's seat. Lihim siya napasimangot. Hindi man lamang siya pinagbuksan ng pinto. Buong biyahe wala silang imik hanggang marating nila ang malapalasyong bahay sa laki at ganda. Shut your mouth. You're drooling. Mabilis niyang naitoy ko mabibig at kinapa ang gilid ng labi. Nang wala siya makapanlaway, napasimangot siya. Habang si Silas ay mahinang natawa. Nakakatawa yun. Inis niyang singhal. Yeah. Ngising asong sagot ito. Huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay. At bago pa siya makababa, naunahan na siya ni Silas sa pagbukas ng pinto. Nagulat siya nung una at bahagyang kinilig. Ngunit ang maaalala ang kanilang kasunduan, napasimangot na lamang siya. Sinalubong sila ng 3 katulong at binati. Magandang gabi, senyorito, ma'am. Nasa hapag na po si senyor at senyora. Hinihintay kayo. Tumango si Silas at nilingon siya sa kanilahad ang braso. Let's go, honey. Mahina siya napasinghap at umawang ang labi. Parang bumaliktad ang kanyang sikmura sa call sign na tinawag nito sa kanya. Pilit siyang umiti saka nanginginig ang kamay na pinalibot sa braso ni Silas. Sabay sila naglakad papasok habang ang 3 katulong naman ay tahimik lang na nakasunod sa kanila. Relax, take a deep breath and calm yourself. Mababa ang boses sa bulong ni Silas nang mapansin ang pagiging tensyonado niya. Ginawa niya ang sinabi nito. Ilang beses siyang huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Dinala siya ni Silas sa malaki at maluwang na dining area. Nadatnan nila sa hapagkainan ang magulang ni Silas. Ang ama ni Silas ay nakaupo sa dulo. Matikas pa rin ang postura kahit halata ang edad. Saka ng bahagi, ang ina ni Silas. Tahimik lang at nakatuon ng pansin sa pagkain. Elegante at mahinhin ang kilos. Mom. Tawag ni Silas sa ina. Mabilis ito nag-angat ang tingin. At nang makita si Silas, agad na umukit ang ngiti sa labi nito. Lumapit si Silas at hinalikan nito sa pisngi at noo. How are you, ma'am? I'm fine, son. Sagot nito sa kabinalingan siya ng tingin at ngumiti na matamis. And who's this beautiful lady? Uminit ang pisngi niya. Hinapit siya ni Silas sa bewang at pinakilala sa ina. This is Celeste, ma'am, my fiancé. Namilog ang mga mata ng ina ni Silas at bumaba ang tingin sa daliri niyang may singsing. Bago sila naghiwalay ni Silas kanina sa cafe, binigyan siya nito ng singsing. Oh my God! I didn't know that you have a girlfriend, son. Masaya nitong turan at mabilis siya niyakap. You are so pretty, iha. I'm Sylvia, Silas' mother. Nahihiya siyang umiti. Hello po, ma'am. Ikinagagala ko po kayo makilala. Oh, come on. You're too formal. Just call me Tita Sylvia and... Nilingon nito ang tahimik na asawa na magpahanggang ngayon ay nakaupo lang. Hindi kumikibot masusi silang pinapanood. My husband, Ezekiel. Dagdag na sabi ng ina ni Silas. Pilit siyang umiti at maingat na yumuko upang magbigay galang. Magandang gabi po, sir. Tanging isang malamig na tangulang ang sinagot ito sa kanya, dahilan para mas lalo siyang kabahan at mapalunok ng bahagya. Let's have a seat and eat. Masiglang pagayaya ni Tita Sylvia. Pinaghila siya ni Silas ng upuan bago naupo sa tabi niya. Ramdam niya ang matamang titig ng mag-asawa. Nang magangat siya ng tingin, sumalubong sa kanya malaking ngiti ni Tita Sylvia. Kabaliktaran kay Tito Ezekiel na nanatiling walang emosyon at tahimik silang pinapanood na para bang sinusukat ang bawat kilos nila. So, how are you, Celeste? Pagbubukas usapan ni Tita Sylvia. Maayos naman po, tita. That's great. Hindi ba pinapasakit ang anak kong ulo mo? Ngising biro ni Tita Sylvia, sabay tingin kay Silas. Mahinang umingo si Silas sa tabi niya. Mom, stop it. Mahina silang natawa ni Tita Sylvia. Hindi naman po. That's great. Isumbong mo sa akin kapag sinaktan ka niya, ah? Nangingiti siyang tumango. What's your family name, Celeste? Unti-unting nabura ang ngiti sa labi niya nang malamig siyang tanungin ni Tito Ezekiel.
Kanyete po. Tumango si Tito Ezekiel, ngunit hindi pa rin nagbago ang malamig na ekspresyon sa mukha. Your last name didn't ring a bell. Saan ka pinulot ang anak ko? Napasinghap si Tita Sylvia sa tanong ni Tito Ezekiel, samantalang siya'y parang naumidan dila at hindi makasagot. Dad. Mataas ang boses na saway ni Silas sa ama. Hindi nito pinansin si Silas, na natiling sa kanya nakatutok ang tingin. Maybe sa Lusaka. Nanunuya nitong dugtong, kasabay na mapang-asar nitong ngisi. Malakas at puno ng galit na pinukpok ni Silas ang mesa. Enough! You have no right to insult my fiancé right in front of me. Sigaw nito, nanginginig sa galit ang boses. Humalakhak si Tito Ezekiel. Ani mo'y may nakakatawa sa sinabi ni Silas. Girlfriend? Oh, come on son. Don't joke about this. We both know the truth. Marahas na napatayo si Tita Sylvia. Nangingilid ang luha sa kahihiyan. Ezekiel, stop it. Don't disrespect our son's fiancé. Hinayaan kong basusin mo ko't hindi kilalaning asawa sa pamamahay na ito. But this? Sumusobra ka na. Huwag kang makialam rito, Sylvia. Malamig na tugon ni Tito Ezekiel at tagis ang pangantinapunan ng tingin ng asawa. And why not? Mariin tugon ni Tita Sylvia. Nanginginig sa galit ang boses. I had enough of you. Hindi na kita kayang pakisamahan pa. Nagtaas baba ang dibdib ni Tita Sylvia sa labis sa galit. Ilan saglit pa, marin ito napapikit at pinakalma sa sarili bago nagmarcha palabas ng dining area. Matuli ng mga hakbang, hindi na lumingon pa. Mom! Nag-aalalang tawag ni Silas sa ina. Nilingon siya ni Silas. Wait for me here. Anito, mabilis na tumayo at hinabol ang ina. Hindi na siya nakapalaga. How much do you need? 20 million? Tanong ni Tito Ezekiel sa mapanghamong tono. Napalunok siya. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Pagmamaang-maangan niya at pilit na itinutuwid ang pagsasalita. Huwag mo kong gawing tanga. I know my son paid you. I don't really care about that. But seriously, the best he could do is to find a suitable wife, not someone like you. Sinuri nito ang kabuuan niya at nandidiring umingos. Poor. And what do you even know about business? Nothing. And I know that you're only after my son's money. You might drain our family's wealth in the future. And I don't want that to happen. So, name your price. Bumigat ang dibdib ni Celeste sa walang prenong panginsulto ng ama ni Silas. Gustuhin man niyang sumagot, ngunit mas pinili niyang itikom ang bibig. Kasi tama naman ito. Pumayag siya dahil sa pera. I will give you 20 million. Live, my son. Dagdag nito, parang naglalatag ng kasunduan, hindi pa kiusap. Bakit niyo po ba ito ginagawa? Tanong niya, bahagyang nabasag ang boses. Bakit? Ulit ni Tito Ezekiel at bahagyang natawa. I'm just doing what's best for my son, and you are no good for him. Kinagat niya ang dila at mahigpitan na ikuyom ang kamao. Makabubuti? Para kay Silas o para sa inyo? I didn't mean to disrespect you, Tito. Pero sumusobra ka na po. Ang pilitin siyang pakasalan na babaeng hindi niya mahal ay sobra na. Mariin niyang sagot. Nanginginig ang boses sa pinipigilang galit. Pagak na natawa si Tito Ezekiel. What do you know? You don't know anything, so you have no right to answer me like that. Nanlilisik ang mga mata nitong saad. At anong pinagkaiba sa pagpapakasal ng anak ko sa'yo? Dugtong nito na ikinatahimik niya. Hindi ka rin naman mahal ng anak ko. Binayaran ka lang niya para maging asawa. Kapag pinakasalan niya si Chloe, she'll be his lifetime partner. At kapag ikaw ang pinakasalan niya, who knows kung magtatagal kayo. So leave my son, Celeste. I will pay you double. And why would you do that? Napalingon sila sa pintuan ng dining room na sumingit ang galit at tinig ni Silas. Mabigat at malamig. Mabigat ang hakbang na lumapit sa Silas. You said I can bring anyone. It doesn't matter kung saan ko siya pupulutin. Here she is, and there's nothing you can do now. Malamig ditong saad sa ama. At hindi tatanggap ng pera mula sa'yo si Celeste. Dagdag nito.
Our wedding will be held next month. You can come kung gusto mo. Pagdedeklara ni Silas. Bumagsik ang mukha ni Tito Ezekiel. You are really going to do this, Silas? Buliyaw nito sa galit. At bakit hindi? Balik ni Silas, matalim ang tingin. Pumalakhak si Tito Ezekiel. Mapakla, mapang-insulto at puno ng hinanakit. Mas pipiliin mo babaeng yan kaysa kay Chloe na galing sa marangyang pamilya? Yes! Sigaw ni Silas. I cannot bring myself to marry the daughter of the woman you love. Why can't you just move on? She's happily married. Bakit hindi na lang si Mama? She learned to love you. So why can't you love her back? Is it really that hard to love her? She's kind. She's a devoted wife and a loving mother. Why can't you see that? Is loving Mom really that hard? She's everything a mother and a wife should be. Why can't you see that? Natahimik ang paligid. Nakita niya ang dumaang pait at sakit sa mga mata ni Silas, ngunit mabilis iyong natakpan ng nag-aalab na emosyon. Nag-aalala niyang hinawakan ng kamay ni Silas, saglit siya nitong tinignan bago binalikan tingin sa ama. Galit ka because you couldn't marry the woman you love. And now, you're about to repeat that same mistake all over again. Puno na hinanakit na dagdag ni Silas. Hindi nakaimik si Tito Ezekiel at tagis ang nag-iwas ng tingin. Marahan siyang hinila ni Silas patayo. We're leaving. Pagtatapos nito sa usapan. Walang imik siyang inakay ni Silas palabas at paalis ng bahay. Habang nasa biyahe, nanatiling tahimik si Silas. Ilang beses niya itong tinapunan ng tingin hanggang sa hindi na niya nakayanan at nagtanong. Ayos ka lang ba? Saglit na hindi sumagot si Silas. Kalaunan ay malalim na bumuntong hininga, bahagyang humupa ang tensyon sa balikat. Saan kita ihatid? Sa ospital pa rin ba? Tanong nito, pinipilit ibaling sa ibang usapan. Naitikom niyang bibig at nag-aalangan tumango. Oo. Muli na naman silang natahimik hanggang makarating sa tapat ng ospital. Mabilis na bumaba si Silas at pinagbuksan siya ng pinto na bahagya niyang ikinagulat. 3 beses na siyang pinagbuksan ni Silas ang pinto sa gabing ito, ngunit hindi pa rin siya nasanay. Bumibilis ang tibok ng puso niya sa simpleng galaw ng binata. Sorry for the drama you witnessed earlier, and I apologize on behalf of my father. Hingi ni Silas ng paumanhin, seryoso at halatang pag-alala sa tono. Don't take what he said to heart. It's just a soul. Gumiti siya na matamis. Wala yon. Naiintindihan ko naman. At hindi mo kailangang humingi sa akin ng tawad. Wala ka namang ginawang kasalanan. Huminga ng malalim si Silas. He's still my father. Umiling siya. Hindi magiging kasalanan ng anak ang kasalanan ng ama. Tipid ang umiti at tumango sa Silas. All right. Thanks for understanding. Go, and please say hi to your mother for me. Sige, mag-iingat ka. Anya at pumasok na sa ospital. Pero bago pa man siya makalayo, narinig niya ang sunod na sinabi ni Silas. Thank you for tonight, Celeste. I'm beyond grateful. Agad na umungit ang ngiti sa kanyang labi. Ramdam niya ang init sa puso. Sa paglingon niya, nakasakay na si Silas at mabilis na minaneho ang sasakyan paalis. Kinabukasan, laking gulat niya nang biglang lumitaw si Silas sa labas ng ward ng kanyang ina. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa nanlalaking mga mata. I'm here to pick you up. Ngayon ang labas ni tita, hindi ba? Sagot ni Silas, kalmado ngunit may kasamang ngiti. Tita? Yeah, honestly, I should really start calling her Mama since we're going to be married. But I don't want to overwhelm her, so I'll just call her Tita for now. Paliwanag ni Silas. Hindi siya nakapagsalita. Her heart started to act like crazy. Hearing Silas calling her mom tita, parang nakakatabat init sa puso. Pero may point din naman ito. Magiging mag-asawa sila kahit naman sa panandaliang panahon lamang. Tumikim siya at nag-iwas ng tingin. Ramdam niyang pag-iinit ang pisngi. Pasok ka? I'd love to. Sagot ni Silas saka pumasok. Nang makita ng kanyang ina si Silas, nangunat ang noon nito. Halatang nagtataka kung sino ang kasama niya. Sino siya, anak?
Kinakabahan siyang lumapit sa higaan niya at marahan itong hinawakan sa kamay. Si Silas po. Boyfriend ko. Nauutal niyang pakilala. Fiancé po, tita. Pagtatama ni Silas at lumapit sa kanyang ina at nagmano. Fiancé? Ikakasal na kayo? Kailan pa? At bakit wala ka nabanggit na kasintahan mo, Celeste? Strict ang tanong ng kanyang ina. Ilang beses siya napalunok, halos pagpawisan ng lamig. Baka po kasi hindi kayo pumayag. Mahinang paliwanag niya. Lame excuses. I'm sorry, tita, for introducing myself late. Pangako po, babawi ako sa mga nasayang na araw. Magalang at mababa ang boses sa tugon ni Silas, ngumiti na matamis. Bumuntong hininga ang kanyang ina tumango. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala at hindi ako galit. Nagtatampo lang. Sasagot na sana si Silas nang bumukas ang pinto at pumasok ang doktor kasunod ang dalawang nurse. Good morning, Nanay. Makakalabas na po kayo ngayon at nandito ako para ipaalam sa inyo na may follow-up check-up po kayo this December 4 to 16. Imporma ng doktor ng kanyang ina. Opo, maraming salamat po, Dr. Salvador. Pagpapasalamat niya. Paglabas ng doktor, agad niyang niligpit ang kanilang mga gamit. Tinulungan din siya ni Silas. Sa kanilang paglabas, si Silas ang nagtulak ng wheelchair ng kanyang ina hanggang sa pagsakay sa sasakyan. Ayos na po kayo, tita? Tumango ang kanyang ina. Oo, anak, ayos na ako. Kinuha ni Silas sa kanya mga gamit at nilagay sa trunk ng sasakyan. Tapos, pinagbuksan siya ng pinto sa passenger seat. Salamat. Nahihiya niyang wika at sumakay. Ngumiti si Silas sa kanya bago sinara ang pinto at umikot patungong driver's seat. Are you guys comfortable? Tanong nito. Sabay silang tumango ng kanyang ina. Oo. Kagad na minaneho ni Silas palabas ng parking area. Kailan kayo ikakasala? Halos mabilaukan siya sa sariling laway sa biglang tanong ng kanyang ina. Mabilis na lumipad ang mata niya kay Silas para humingi ng tulong. Saktong nakatingin na rin pala ito sa kanya. Tumikim si Silas at binalikan tingin sa harap. Next month, tita. Wala pa kaming exact date pero siguro sa kalagitnaan ng buwan ng kasal namin. Casual nito'ng sagot. Ang bilis naman, nagmamadali yata kayo. Biro pa ng kanyang ina sabay makabuluhan silang tinignan. Uminit ang pisngi niya at nahiya nag-iwas ng tingin. Mahinang natawa si Silas. Can't wait to marry Celeste, tita. Biro ni Silas at nakangisi siyang tinignan. Kahit alam naman niyang nagbibiro lamang ito ay kumabog pa rin na malakas ang kanyang puso. Mahinang natawa ang kanyang ina. Kung mahal na mahal ninyong isa't isa, sino ako para tumutol? At isa pa, nasa tamang edad na si Celeste. Wala na akong magagawa kung gusto niya mag-asawa. Basta, mahalin niyo lang ang isa't isa at huwag kayo magsakitan. Parang may bukol na bumara sa kanya lalamunan dahil nahirapan siyang lumunok. Kinain siya ng konsensya dahil sa ginawang pagsisinungaling sa ina. Tatandaan ko po yan, tita. Mabuti. Sa buong biyahe, tahimik lang siya nakikinig sa pag-uusap ni Silas at ng kanyang ina. Tinanong ng ina niya si Silas kung ano ang trabaho, saan sila nagkakilala at ilang taon na sila magkasintahan. Mabuti na lang at magaling na aktor si Silas dahil kalmado nitong nalusta ng mga tanong ng kanyang ina. Hanggang sa makarating sila. Dito ka na magtanghalian, Silas. Alok ng kanyang ina. Yes, tita. Sagot ni Silas. Dinala niya ang kanyang ina sa kwarto nito para makapagpahinga. Pagkatapos, pumunta siyang kusina para magluto ng tanghalian. What can I help? Tanong ni Silas. Hindi na, kaya ko na. Maupo ka na lang doon sa sala at manood ng palabas. Sagot niya at bahagyang umiti. Are you sure? Oo. Alright, just call me if you need any help. Saad ni Silas bago lumabas ang kusina. Nagluto siya ng adobong atay na manok with green beans at binagoongan talong at tokwa. Mga 1 oras din ang tinagal niya bago nakaluto. Hiniwalayan niya na makakain ng kanyang ina at hinatid sa kwarto bago tinawag si Silas na kakain na sila. This is amazing. What's the name of these dishes?
Malawak siya napangiti sa tanong ni Silas habang walang tigil ito sa pagsubo. Adobong atay na manok with green beans at binagoongan talong at tokwa. This is my favorite now. Mahinang natawa si Celeste at napailing. Matapos silang kumain, nag-usap muna sila ni Silas tungkol sa petsa ng kasal. I already have a date in mind. December 20, we'll get married. You don't need to worry about anything because everything is already settled. Tumango siya. Sige. Mabilis sa lumipas sa mga araw. Namalaya na lamang ni Celeste na nasa labas na siya ng simbahan. Naghihintay sa pagbukas ng pinto. Private wedding ang kasal nila ni Silas. Kaunti lamang ang mga bisita. Pawang malalapit na kaanak at kaibigan lamang ang dumalo. Nang bumukas ang pinto, napahinga ng malalim sa Celeste. Nanginginig ang mga kamay at binti niya. Ngunit mabuti na lamang at nasa tabi niya ang kanyang ina at nakakapit siya dito. Dahan-dahan sila naglakad sa loob hanggang sa marating nila ang kinatatayuan ni Silas. Nagmano si Silas sa kanyang ina. Ingatan mong anak ko, Silas. Maluhaluhan sabi ng kanyang ina. Hindi napigilan ni Celeste ang sariling umiyak. Kahit alam niyang panandalian lang ang pagsasama nila ni Silas, bumuhos pa rin ang bigat sa dibdib niya. Ngumiti si Silas ng bahagya. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang konsensya. Opo, tita. Ano ka ba? Tawagin mo kong mama. Napakamot ulo si Silas, halatang naiilang. Opo, mama. Sandali siya niyaka pareho ng ina niya bago ito naupo sa harap na upuan katabi ni Tita Sylvia. Humarap sila ni Silas sa pari. We gathered here today to witness the union between Silas and Celeste. Panimulang pahayag ng pari. Humigpit ang kapit niya sa braso ni Silas dahil sa kaba. Saglit siya nitong nilingon. You okay? Mahina nitong bulong. Kinagat niyang pang ibabang labi, nag-aalangan, bago dahan-dahang tumango. Tahimik silang muling nakinig sa sermon hanggang sa nagparitan sila ng vows. Huminga siya ng malalim at pilit ng umiti. Ipinapangako ko nga, mananatili ako sa tabi mo sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Ay, Celeste, take it to be my partner in life and in love. I promise to be faithful, to be kind, and to stand by your side. Sumunod si Silas, seryoso. Ipinapangako ko rin sa iyo, Celeste, na mamahalin at aalagaan kita, sa lungkot at saya. Ay, Silas, take it to be my lawful wife. I promise to treasure you, respect you, and stay by you through every tomorrow for a lifetime. After their vows and exchanging rings, inahayag ng pari na opisyal na sila mag-asawa. Bigla siyang kinabahan na baka halikan siya ni Silas sa labi. But thankfully, sa gilid lang. Ganun pa man, halos lumundag ang puso niya sa bilis ng tibok. Congrats, son, Celeste. I'm so happy for the both of you. Mangiyak-ngiyak na bati sa kanila ni Tita Sylvia. Napangiti siya bahagyang naiilang. Tita bang itatawag niya o mami na? Salamat po. Thanks, Mom. Magkapanabay nilang pasasalamat ni Silas. Silas also hugged his mother and kissed her in the forehead. Ganon din siya sa kanyang ina na nasa tabi niya at namumulang mata tanda ng pag-iyak. Lumipat ang tingin niya sa ama ni Silas, tahimik, walang imik, at kahit isang pagbati hindi man lamang sila inukulan. Son, don't hurt Celeste, okay? Masuyong paalala ni Mama Sylvia. Tumango si Silas. I will, Mama. Matapos ang kasal, dinala siya ni Silas sa penthouse upang doon na manirahan kasama nito bilang sila'y mag-asawa na. Noong una, nag-alangan siya dahil ayaw niyang iwan na mag-isang kanyang ina. Ngunit agad na gumawa si Silas ng paraan. Hiram nitong isang kasambahay mula sa mansyon upang may makasama at mag-alaga sa kanyang ina. Inalok din ni Silas ang ina na tumira kasama nila, ngunit ito na mismo tumanggi. Ayaw daw nitong makaabala sa kanila kahit na hindi naman ito abala sa kanila ni Silas. Ayos na ba sa iyong kwartong to? Tanong ni Silas. Magkaiba sila ng kwarto dahil hindi naman totohanan ng lahat. At yun din ang gusto niya. Hindi kasi siya komportable matulog sa tabi ng isang lalaki. Tumango siya.
Oo naman, ang ganda nga eh. Sagot niya. Pilit pinapakalma ang sariling dibdib na ayaw pa rin tumigil sa pagtibok. Halos bumaliktad ang sikmura niya sa isiping, mag-asawa na sila ni Silas at nakatira sila sa iisang bubong. Alright, ilagay mo na mga gamit mo sa walk-in closet. Habang nag-ayos ka, magluluto muna ako ng lunch natin. Uwi ka ni Silas bago tuluyan tumalikod patungo sa kusina. Ah sige, tugon niya. Matapos si Celeste maayos ang mga gamit, sumunod siya sa kusina para sana tumulong, ngunit tapos na pala. Take a seat. Kalmado nitong utos at minuwestra ang upuan. Naghila siya ng upuan at naupo. Beef steak ang niluto ni Silas. Malambot ang karne at ramdam niya sa lasa ang husay ng pagkakaluto. Bawat hiwa ay sakto at napakasarap. Tahimik lang silang kumakain dahil nagkakailangan pa sila sa isa't isa. Hanggang sa basagi ni Silas ang katahimikan sa pamamagitan ng tanong. I have a party to attend tonight. Come with me. Saglit siyang uminom ng tubig bago sumagot. Kailangan ba? Wala naman akong alam sa mga party ng mga mayayaman. It's not really required to bring a plus one, only if you want to. Sagot ni Silas. But I want you to come with me so I can introduce you to other people as my wife. Huminga siya ng malalim. Tinatansya kung kaya niyang suungin ang mundo ng mga elite social events na hindi niya nakasanayan. Nag-aalangan man, tumango pa rin siya. Ah sige, pero wala akong maisusuot ah. Don't worry, I already bought something for you to wear tonight. It's going to arrive today. Sagot ni Silas. Tumango siya, wala nang naisagot pa. Matapos nilang kumain, siya na nagpresentang maghugas ng pinagkainan. Si Silas naman ay pumasok sa kwarto para maglinis ng katawan. Ilan sandali pa, tumunog ang doorbell. Pinunasan niyang kamay bago naglakad patungo sa pinto at dahan-dahang pinihit pabukas ang seradora. Sino po sila? Magalang yung tanong sa isang lalaki na mukhang delivery man. Magandang tanghali ma'am, ikaw po ba si Mrs. Celeste Alcaraz? Kinagat niya ang loob ng pisngi. Parang kay sarap sa tengang marinig ang apelyido ni Silas na nakaduktong sa pangalan niya. Kahit alam niyang pansamantala lamang ang lahat. Opo. Delivery po ma'am, para sa inyo. Pakipirma na lang po dito. Saan ito at binigay sa kanyang ballpen at receiving form. Kinuha niya yon at mabilis na pumirma. Nang maibalik niya ang panulat, bahagyang yumuko ang delivery man. Maraming salamat ma'am. Nito, nakangiti. Bahagya din siya napangiti. Maraming salamat din po. Sinara niya ang pinto habang bitbit ang malaking kahon. Mukhang itong tinutukoy ni Silas na isusuot niya mamayang gabi sa party. Umupo siya sa sofa at binuksan ang kahon. Nagulat siya na makita na may 3 mas maliliit na kahon sa loob. Isa-isa niyang kinuha at binuksan ang mga ito. Make-up, heels and dress ang laman ng 3 kahon at galing pa iyon sa mga sikat na brand. Wow! Mangha niyang komento. Nanginginig na hinawakan niya ang tela ng gown. Sobrang namangha siya sa ganda noon. Kulay midnight blue at may maliliit na beads na kapag tinamaan ng ilaw ay kumikislap. One shoulder ang style noon with cape. Tapos may mahabang slit sa kaliwang hita. Is that the gown? Tanong ni Silas at umupo sa tapat niya. Oo, ang ganda no? Nakangiti niyang turan. Hindi pa rin maalis ang pagkamangha. Yeah, but I'm sure it will look even more beautiful once you wear it. Kampante nito'ng sagot na ikinainit ng kanyang pisngi. Para bang pinapalabas itong maganda siya. Hindi niya may kakailang kinilig siya doon. Are you excited for later? Muli nito'ng tanong. Mabilis siyang umiling. Hindi, kinakabahan ako. Totoo niyan sagot. Don't worry, I'll be right by your side. I won't let anything happen to you there. Sagot ni Silas, may malitang ngiti sa labi. Pagsapit ng gabi, nag-ayos na si Celeste para sa party. She styled her hair into high bun. Her eyes were smoky and her brows were meticulously sculpted. At sa kanyang labi, she applied a rosy nude lipstick. Pagharap niya sa salamin, halos hindi na niya makilala ang sarili sa ayos niya. Para siya nag-ibang tao. Are you done? Napatingin siya sa pinto sa pamamagitan ng salamin nang dumungaw doon si Silas. Kita niyang pagpasada nito ng tingin sa kabuuan niya. And she caught his mouth left hanging open. Okay lang bang ayos ko?
Nahihiya niyang tanong. Kumurap-kurap si Silas bago tumikim at nag-iwas ng tingin. Yeah. Namamaos ang boses nito ng sagot. Hintay na lang kita sa living room. Dagdag nito at mabilis na umalis. Naiwan siya nakakunot ang noo. Hindi niya ba nagustuhan ang ayos ko? Sinipat niya ng tingin ng huling beses ang sarili bago lumabas. Mabilis na tumayo si Silas na makita siya. Let's go. Tumango siya at sumunod dito palabas. Habang pababa sila sa penthouse, tahimik siya nakasunod dito at palihim na sinipat ang tingin ng kabuuan ni Silas. Silas were wearing dark navy suit and black leather shoes. Malinis ding nakagel ang buhok nito. Silas looked absolutely dashing. Sigurado siyang maraming babaeng lalapit dito. And tama nga siya. Dahil pag-apak pa lang nila sa party, all the women's eyes were glued to Silas. Parang hindi yata siya napansin ng mga babae kahit nasa tabi siya ni Silas at nakalingkis ang braso nito sa bewang niya. Hindi niya maiwasang mapasimangot at napansin niyo ni Silas. Are you okay? Mahina nitong bulong. Naiilang lang, sagot niya. Humigpit ang braso nito sa bewang niya at mas lalo siyang idinikit. Gusto mo bang umalis dito? Pwede tayong umalis kung gusto mo. Mabilis siyang umiling. Nakakahiya naman. Kararating pa lang nila pero aalis na agad. Hindi na, ayos lang ako. Nanibago lang siguro. You sure? Tumango ulit siya. Your wife looked uncomfortable, Silas. Puna ni Dominic. Kaedaran lang ni Silas. Maganda rin ang itsura. Yun nga lang mukhang babaero at hindi mapagkakatiwalaan. Pinakilala siya ni Silas kanina sa mga nakakasalubong at nakakausap nila. Ngayon ay nasa iisang table sila. Yung mataas sa table at walang mga upuan. What about it? Matigas na tanong ni Silas. Maybe I can entertain her. Dagdag nito, tinignan siya at ngumisi. You're such a kind Samaritan. Don't worry, I can entertain my wife. You don't have to concern yourself with someone else's property. Bakas ang sarkasmo sa tono ng pananalita ni Silas. Natahimik ang ibang kasama nila sa mesa. Namuo ang tensyon sa hangin. Tumikim siya tinaplos ang panga ni Silas na maring nakaigting. Dahan-dahan, kumalmang anyo ni Silas at namumungay ang mga mata siyang tinignan sa mga mata. Huwag mo nang patulan. Mababa ang boses niya saad at ngumiti. Silas stared at her intently. Ilang segundo pa ay bumuntong hininga ito at tumango. Unti-unti, napawi ang tensyon sa hangin. Buti na lang at hindi na rin nagsalita pang muli si Dominic. Though, ramdam niya pa rin ang titig dito sa kanya. Hindi na lamang niya ito binalingan ng tingin para walang gulo. Habang lumalalim ang gabi, nakaramdam na siya ng labis na kaburyuhan. Humikab siya na makaramdam ng antok. Let's go home. Napaayos siya ng tayo nang bumulong si Silas. Tapos ka na ba makipag-usap? Mahinahon niyang tanong. Yeah, I already wanted to leave earlier. Talking to them is so boring. Walang gana nitong sagot. Mahina niyang siniko si Silas dahil baka may makarinig at mamasamay ng sinabi nito. Hinaan mo yung boses mo, baka marinig ka nila. So, I'm just telling the truth. Bumuntong hininga siya. Tara na nga. Pagsuko niya. Agad siyang inakay ni Silas paalis sa venue. Dumiretso sila sa parking lot. Pinagbuksan siya ni Silas ang pinto ng sasakyan bago umikot at umupo sa driver's seat saka nagmaneho paalis. You can take a nap. Gigisingin na lang kita kapag nakauwi na tayo. Marahan itong sabi. Tumango siya dahil inaantok na rin siya. Sige. Umayos siya ng upo at pinikit ang mga mata. Hanggang sa nakatulog siya. Hindi niya alam kung ilang minuto ang kanilang biniyahe. Basta nagising ang diwa niya na parang lumulutang siya sa ere. Dahil sa labis na kaantukan, hindi na siya nagabalang imulat ang mga mata at natulog na lamang ulit. Kinabukasan, nagising siyang nasa kama na at iba na ang suot. Sino nagbihis sa akin? Tanong niya sa sarili. Bumangon siya at naghilamos sa mukha bago lumabas ng kwarto. Naratnan niya si Silas sa living room, nagkakape habang may kinakalikot sa laptop. Narinig ito yapak niya kaya napalingon sa kanya. Morning. Maikli nitong bati. Morning. Ikaw ba nagbihis sa akin? Nahihiya niyang tanong. Silas wetted his lower lip and nodded slowly. Yeah, I'm sorry.
Ang init sa kanyang dibdib ay tumakbo patungo sa kanyang pisngi. But I swear, I didn't look. Mabilis nitong bawi. Kinagat niyang pang ibabang labi at tumango. Ayos lang. Palagay niya, pulang-pula na ngayon ang kanyang pisngi. Tumikim si Silas. It's 10 a.m. I cooked something, just eat. Hindi pa. Malalim ang boses sa sagot ni Silas. Namilog ang mga mata niya. Ha? Bakit hindi pa? I waited for you to wake up. Gago ka ba? Nasaan na nauna ka na lang, ayan tuloy nagutom ka. Parang inang pangaral niya dito. No worries, I'm not that hungry yet. I ate cereals earlier and have some coffee. Umiling siya. Hindi yan sapat. Tara na, kumain na tayo. Iwan mo na muna yan dyan. Anya. Tumango si Silas at tumayo. Sabay sila nagtungo sa kitchen at naghain ng kanilang makakain. Silas even put foods in her plates kahit hindi naman na kailangan. Saan mo gusto mag-honeymoon? Agad siya nabulunan sa tanong ni Silas. Mabilis siya nitong inabutan ng tubig at hinagod sa likod. Dahan-dahan kasi. Kasalanan mo. Paninisi niya, binibigla kasi siya. Why is it my fault? I'm just asking you where you want us to go for our honeymoon. Kunot noo at inosente nitong sabi. Kailangan pa ba yun? Of course, we're married. Married couple need to have a honeymoon. Umiling siya. Baka nakakalimutan mo, nagpapanggap lang tayo. Paalala niya. Then, we deserve to enjoy ourselves, even if it's just for a brief moment of happiness. Sayang ang gastos. Marami akong pera. Gusto mo talaga? Kunot noon yan Turan. Tumango si Silas at sumandal sa likod ng upuan. Yeah, I've been wishing to have a break from all of this. It's exhausting. Huminga siya ng malalim. Sige na nga. Agad na napangiti si Silas. Okay, where do you want to go? Hong Kong, Japan, or in the US? Nalukot ang mukha niya. Ang layo naman yan, Siargao lang. Sigurado ka? Oo, tsaka ang ganda kaya ng Siargao. Maraming afam, baka doon na ako makahanap ng forever ko. Biro niya. Nalukot ang mukha ni Silas. You're married to me. Pagdidiin ito. Oo, pero 3 months lang naman yun. At isa pa, tama si Mama. Nasa tamang edad na ako. Oras siguro para mag-asawa na ako at mag-anak. Seryoso niyan sa Ada. Sa 23 years ng buhay niya, never pa siya naka-experience ng love maliban sa pagmamahal ng kanyang ina dahil puro trabaho lang ang inaatupag niya. We can have a baby. Seryoso at walang alinlangan sagot ni Silas. Namilog ang kanyang mga mata at umawang ang kanyang labi. Her heart started to beat faster. Anong pinagsasasabi mo? Tumahimik ka nga. Nauutal niya sa Ada. No, I'm serious. Gusto mo ng anak? Gusto ko rin ng anak. Let's have a baby. Natampal niya ang kanyang noo. Hindi yung ganong kadali. Paano kapag naghiwalay na tayo? Kawawa yung bata. We can co-parenting. Paglalaban pa rin ni Silas. Ay, ewan ko sa'yo. Sumusukon sabi niya. Buong umagahan, pinag-uusapan nila kung kailan sila aalis papuntang Siargao para sa sinasabi nitong honeymoon nila kuno. And they both decided to have their honeymoon next week. And while waiting that day to come, mas kinilala muna nila ang isa't isa. Their like and dislikes, their hobbies, favorite foods, place, and etc. Did you bring everything you need? Silas asked her again for the second time. Today is the day na pupuntan silang Siargao. Oo nga. Naiidip niyan sagot. Great, let's go. Sa hotel ni Lucas sila dumiretso dahil nasa rooftop ng hotel nito ang chopper. Tinatapad si Silas na sumakay ng pampublikong eroplano kaya magsi-chopper na lamang sila papunta doon. Can you hear me? Tanong ni Silas matapos itong ayusan ng headphones niya. Tumango siya at nag-thumbs up. Gabi na't mahigit 3.5 oras ang kanilang biniyahe by air bago nakarating ng Siargao. They book a room in Napalad Resort, one of the most expensive resort here in the Philippines. Halos malula siya sa babayaran nila para sa isang linggo. 1 million pesos. Ang mahal naman, hanap na lang tayo ng iba. Nababahala niyang bulong kay Silas. Babe, that's cheap. Cheap? Ano cheap? 1 milyon na yan, ano ka ba? Mahinang natawa si Silas. Have you forgot? I have plenty of money.
Mayabang nitong sagot. Nalukot ang mukha niya at umismid. Hati na lang tayo. Ibawas mo na lang yan sa ibabayad mo sa akin. Oh, come on. No need. 1 million isn't heavy. That's not a big dent on my wealth. Hambog talaga. It's not kahambugan. I'm just stating the fact. Premium Ocean View Villa ang napili ni Silas. Isang kwarto na may 2 queen-size bed. Maganda at malawak ang espasyo. Kompleto lahat. Medyo mahal nga pero sulit naman ang bayad dahil kasama na rito ang 3 meals bawat araw. Beverages, minibar na may unlimited drinks at mga freebies tulad ng excursions, water sports and land sports, iba pang activities, pati na rin mga spa, wellness, yoga, relaxation services, housekeeping, room service, laundry at airport or land transfer papunta at pabalik ng resort. What do you think of the resort? Sobrang ganda. I'm sure mag-enjoy ako sa 1 week stay natin dito. That's for sure. Pagkatapos silang magbihis, nagpa-room service na lang sila dahil hindi na nila kayang lumabas para kumain. Sobrang napagod sila sa biyahe. Kinabukasan, sila mismong pumunta sa restaurant para kumain. They ordered Filipino-inspired breakfast, silog, tocino, fruit and smoothie bowls, omelette at fresh fruit. Busog na busog siya pagkatapos silang kumain. Magbabanyo muna ako. Hintayin mo ako dito. Paalam na Silas. Sige, balik ka agad sagot niya. Pag-alis si Silas, naiwan si Celeste sa kanilang mesa. Tumingin-tingin siya sa paligid para aliwin ang sarili nang biglang may lumapit na 2 lalaking foreigner. At ang isa sa kanila ay diretsyong umupo sa upuan ni Silas. Hi, I'm Alex and this is my friend Franco. Pakilala nung lalaki na umupo. Hello? Naiilang niyan sagot. So, you're new here? We haven't seen you around until now. Patuloy nito. Pilit siyang umiti at tumango. Yes. Right, because your beauty is impossible to ignore. Natatawa nito ang Saad. Tumawa rin yung nagangalang Franco na para bang may nakakatawa sa sinabi ni Alex. Hilaw siya natawa at sinulipan ng tingin, dinianan si Silas. Kating-kati na siyang tumayo at iwan ng 2 mapanghas sa lalaki. So, who's with you? Tanong ni Franco. My husband. Nabitin sa ere ang ngiti ng 2 sa pagkabigla, hanggang sa unti-unting bumaba ang tingin nila sa kamay niyang nakapatong sa mesa. Nang makita ang Singsing, napakurap-kurap ang mga ito. Peking tawa si Franco. I thought you were single. My bad. I bet you regret marrying now after seeing me this close. Back in America, not a single woman could ever resist me. I'm handsome and filthy rich. I've also heard that Filipinos love marrying foreigners for money. Pasiring at tumatawang sabi ni Alex, na walang emosyon sa mukha niya at pag-aksyon na tawa. Really? Well, I also heard that foreigners love marrying Filipinas because back in their own countries, women didn't want them. You foreigners should be grateful to that Filipinas pick you up. Sagot niya at matamis ng umiti. Nabura ang mapangmatang tawa ni Alex sa naging sagot niya. What's wrong here? Sabay sila napalingon kay Silas nang dumating ito at magtanong. Mahigpit na nagsalubong ang kilay ni Silas habang nakatingin sa 2 dayuhan. And what are you doing at our table? Are you harassing my wife? Malamig at puno ng panganib na sabi ni Silas. Medyo nabahala siya, kaya marahan niya itong hinila sa tabi niya. Umismid si Alex at tumayo. Your wife isn't even pretty. Mapanglait niyan Saad. Kanina lang sinabihan siya nitong maganda. Yan pala talagang nagagawa kapag natama ng ego. And here you are, trying to flirt with my wife. Tagis ang pangansagot ni Silas. And what about it? Go cry to your mama. Maangas na sagot ni Alex, sabay tawa ng mapanuya. Medyo naagaw na nilang pansin ang ibang kumakain dahil sa eksena. The audacity to challenge me on my own territory. You wanna go home to America with dents on your face? Banta ni Silas. Mabilis na kumilos si Franco at pilit na hinila si Alex paalis. Ngunit matigas ang bungo ni Alex. Agad din silang nilapitan ng mga staff. I can buy you, your life and even your wife, you son of a fucking...
Hindi na natapos sa Alex sa pagsasalita nang bumulagta ito at nawala ng malay sa isang suntok ni Silas. Napatili siya maging ang ibang manonood sa nangyari. Remove that shit away from here. Unless you want to go back to America carrying the cold remains of your arrogant friend. Nag-aalab at puno ng pagtitimping banta ni Silas kay Franco. Mabilis sa kumilos ang huli at pinasa ng nahimatay na kaibigan sa balikat at nagmadaling umalis. Siya naman ay hindi agad nakahumas sa nangyari. Nanatili siya nakatayo, nalaki ang mga mata habang nakatakipang kamay sa bibig. Hinarap siya ni Silas at hinawakan sa kamay. I'm sorry, you had to see that side of me. Mababa at puno ng pag-iingat itong sabi. I'm not a violent person, but it's a different story when it comes to my family. What I did to you was wrong, and I refuse to sit back and watch you get harassed. You're my wife, and as long as I'm your husband, I will defend you against anyone. I'll stand by you and protect you. Stila's tone was soft na halos ikinatalo ng puso niya. She caught her breath at hindi nakapagsalita. Let's go back to our room. Aya nito at hinila siya paalis. Pagpasok nila sa kwarto, dumiretso siya sa kanyang kama at dumapa. Are you going to rest first or shall we try out their activities here? Pahinga muna tayo saglit. Sagot niya sabay pikit. Nagpahinga sila sandali, mga 3 minuto, bago sumubok mag-surfing at freediving. It was their second day sa isla at sobrang masaya siya sa mga new experiences na naranasan. Sa 3 araw naman, nag-snorkeling at in-explore nila ang isla sakay sa motorbike. Sa 4 na araw, nagpa-full body massage sila. Pagkatapos ay nanood ng outdoor cinema malapit sa pool. Sa 5 at 6 na araw, sinubukan nilang cooking class. Sa 7 araw, sinubukan nilang mag-clubbing. What do you want to drink? Malakas ang boses na tanong ni Silas dahil nasa lakas ng tugtog, hindi sila magkarinigan. Kahit ano, iinom ako ngayon kasi minsan lang tumangyari sa buong buhay ko. Sagot niya. Unang in-order ni Silas na alak ay wine, hanggang sa naging whiskey. At sa ilang minuto nilang pag-inom, hindi na nila mabilang kung ilang baso na ang kanilang naubos. Basta, lasing na siya dahil sumasayaw na siya sa dance floor habang nakabantay si Silas sa tabi niya. Woo! Hiyaw niya habang tumatawa. Umiikot ang kanyang paningin at sobrang gaan ang pakiramdam niya. Hinarap niya si Silas at kinawit ang braso niya sa leeg nito, dahilan para hawakan ni Silas ang kanyang bewang bilang suporta. Sumayaw ka! Natatawa niyang anyaya, para lamang ituntuod sa harap niya. Umiling si Silas, halatang lasing na rin dahil sa pamumula ng mukha, tenga at leeg. Nah, I'm good. Sagot nito. Nag-iba ang tugtog at parang nang-aakit. Kinagat niyang pang-ibabang labi at namungay ang mga mata. Kinain niyang espasyo sa pagitan nila ni Silas at maras na hinuli ang mga labi nito. Silas was caught off guard. Hindi agad ito nakagalaw. Ngunit nang makabawi, mas sinapit siya nito at gumanti ng halik. Halos lunukin na nito ang kanyang dila. Let's get out of here. Naghahabol hiningang bulong ni Silas nang putulin nito ang halikan nila. Napalunok siya at tumango. Hindi niya alam kung saan siya dinala ni Silas, basta namalaya na lamang niya na nasa kwarto na sila. Naghahalikan at uhaw na uhaw sa isa't isa. Sobrang labo at bilis ng mga nangyari. Nagising na lamang siya kinabukasan sa hindi pamilyar na kwarto. Walang saplot at nakasiksik sa wala ring saplot na si Silas. Dahil sa gulat niya, malakas na itong naitulak dahilan para mahulog si Silas sa kama. Shit! Malutong nitong mura at mahinang napadaing. Ano nangyari? Bakit tayo nakahubad? Nag-hysterical niyang tanong. We made love last night. Walang ganang sagot ni Silas at bumalik sa pagkakahiga. Inis niya itong tinampal sa dibdib. Seryoso kasi! Umupo si Silas at sumandal sa headboard ng kama at seryoso siyang tinignan. I'm serious. Do I look like I'm joking? And it's not a big deal anyway. We're married. Ano hindi big deal? Hindi big deal para sa'yo kasi walang mawawala sa'yo. Paano naman ako? Paano kung mabuntis ako, ha? Frustrated niyang sagot at inis na napahilamos na mukha. Pananagutan kita. Don't tell me you regret what happened to us. Malamang, lugi ako, no?
Nawala ng buhay ang mukha ni Silas at nagtagis ang panga. Bakit ka naman malulugi? Pananagutan nga kita, hindi ba? Oo nga, pero maghihiwalay na tayo pagkatapos ng lahat ng ito. Tumaas ang boses niya. Then, let's not break up. Sagot ni Silas, bahagya na ring tumaas ang boses. Umawang ang kanyang labi, hindi makapaniwala. Nababaliw ka na ba? Nasa kasunduan yan. Why? Do you want us to break up? Balik nitong tanong. Hindi siya nakasagot. Biglang bumaha sa isip niyang ideya ng paghihiwalay nila ni Silas. Nakaramdam siya ng panlulumo at kirot sa puso sa iisiping maghihiwalay ng kanilang mga landas at hindi na sila magkikita kailanman. Nagbaba siya ng tingin. See, you can't even answer. We feel the same way. I want to continue what we planned to. But thinking that you'll leave me for good after that, I don't think I can handle it. I've gotten used to having you here beside me, to you being my wife. Bakit? Isn't it obvious, babe? I like you. Natigilan si Celeste. Naiwan na kaawang ang kanyang labi at nanlaki ang mga mata. Her heart skipped a beat and then raced uncontrollably. Warmth spread from her chest to her stomach, twisting her insides with excitement and nervousness. Gusto niya magsalita, ngunit walang lumabas sa boses. So, let's not break up, Celeste. Let's continue this setup and embrace this marriage. Paano yung kontrata? Let's forget about the contract. Hindi mo ko pagbabayarin? Mababa ang boses niyang tanong. For what? Kunot noon tanong ni Silas. Lumunok siya ng isang beses. Kasi, nahulog ako sa'yo. Na, gusto rin kita. Silas froze, parang hindi makapaniwala sa narinig. Nang makabawi ay ilang beses na napamura. Shit. Are you for real? Gusto mo rin ako? Malaki ang ngiti at kumikinang ang mga mata nitong tanong. Napangiti na rin siya saka tumango. Yes. Sigaw nito at mahigpit siya niyakap. Damn, I'm so happy. Ganito palang pakiramdam na i-crush ba ka? Mahina siya natawa at natampal ito sa braso. Ano ka, bata? Yeah, your baby. Malaki ang ngising sagot ni Silas. Namulang kanyang pisngi at nakaramdam ng kiliti sa kaibuturan. Sa buong linggong honeymoon nila sa resort, kung hindi sila nag-hiking o nag-jetski, nasa kwarto lang sila ni Silas. Gumagawa ng milagro. Hindi na siya magtataka kung magbubuntis agad siya. Wala kasing kasawaan si Silas. Bira kung bira talaga. Pagdating nila sa Manila, sinalubong agad sila ng balita. Nag-file ng divorce sa mga magulang ni Silas. Napadali lang ang lahat since sa ibang bansa raw ikinasal ang mga ito. Ayos ka lang ba, Mama? Mahinahon yan tanong kay Mama Sylvia. Bakas ang pag-alala sa kanyang mukha. Dumiretso sila sa mansyon na matanggap ang balita. Ngumiti ito na matamis at tumango. I'm okay, Iha. Truthfully, I finally feel a sense of relief. Like an eagle that has flown out of his cage. I feel free after 25 years of loveless marriage. I'm finally free. I've never felt this happy before. Maramdamin at tapat itong sagot. Ngunit agad din na bumagsak ang ngiti at biglang nalungkot. Hinawakan siya nito sa kamay. You know how much I like you for my son, right? Naguguluhan siyang tumango. Malungkot itong ngumiti. Kahit na, gustong-gusto kita para sa anak ko. I will never force you to stay with him, Celeste. I've already experienced a loveless marriage at ayaw kong maranasan mo naranasan ko. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at namutla. Tita, I know everything from the start. I have eyes watching over my son's every move, Celeste. I know about the contract, the agreement between him and his father. Nagbaba siya ng tingin, ramdam ang konsensya. I'm sorry po. Mabilis na umiling si Tita Sylvia. No, don't be sorry. You were just desperate back then, and I won't judge you for that. I understand you, dear, and you don't even need to finish the remaining 2 months. Ezekiel and I have already talked about the company, and he will hand it over to Silas. Nakangiting saad ni Tita. Pero siya, hindi niya magawang umiti. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. And here's the annulment paper. Pirma niyo na lang ni Silas ang kulang.
You can sign it first bago siya. No one's going to sign that annulment. Sabay sila napalingon kay Silas na pababa ng hagdan, kasunod ang ama nito. Son, why? You can't force Celeste into this marriage. Kunot na noon lumapit si Silas at hinapit siya sa bewang. Who says I'm forcing her? We already talked about this. We love each other. So the marriage will continue. Napakurap-kurap si Tita Sylvia habang awang ang labi. Are you serious, son? Celeste? Tumango siya para kumpirmahin yun. Nakatakip ng bibig ni Tita Sylvia at bigla siyang hinilat ni yakap na mahigpit. Oh God, my prayer has finally been answered. I'm the happiest mother alive. Tuwan-tuwa ni Tunturan at naluha pa. Son, love her, okay? Don't let her feel insecure or unloved. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Magkapanabay nilang sagot ni Silas. 1 month had passed at si Silas sa ngayon ang nagpapatakbo ng kumpanya matapos bumaba ni Papa Ezekiel sa pwesto. After that, umalis ito sa mansyon at piniling manirahan sa ancestral house ng pamilya nito sa probinsya ng Quezon. Samantalang si Mama Sylvia naman ay nag-ibang bansa. Gusto raw nitong bumawi sa sarili. Sila na ni Silas ngayon ang tumira sa mansyon, kasama mga kasambahay at iba pa nilang tauhan, pati ng kanyang ina. Everything fell into place. Masaya na lahat at masaya rin siya kasama si Silas. Why are you still awake? Tanong ni Silas nang marat na niyang gising halatang nag-aalala. Hinintay kita, sagot niya. Babe, ilang beses na natin itong pinag-usapan, hindi ba? Bawal sa mga buntis ang pagpupuyat. Marahang pangaral ni Silas. Napanguso siya. 1.5 week na siyang buntis. Nalaman nila noong nakarang araw dahil sa morning sickness niya. Hindi ako makakatulog kapag hindi ka katabi. Alright, I'm just going to change. Tumango siya at humiga sa kama. Ilan saglit pa, lumabas na si Silas sa walk-in closet habang naka-boxer short at tumabi sa kanya ng higa. Mabilis siyang sumiksik sa katawan nito at sininghot ang natural na amoy. Mahinang natawa si Silas. My baby's craving for me. Gumuhit ang isang ngiti sa kanyang labi at kinagat si Silas sa leeg sa panggigigil. Mahinang napadaing si Silas, pero hindi siya sinaway. I love you. Madamdamin at puno ng pagmamahal nitong bulong sabay halik sa kanya noo. Mas lumawak ang ngiti niya. Mahal din kita. Sino mag-aakala na magiging totoo ang lahat? From married by contract to a permanent wife. And she would always choose to be Mrs. Celeste Cañete Alcaraz, the one and only wife of Silas Alcaraz. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!